Biglang napaupo naman si Almira nang marinig ang sinabi ni Juancho. Ano nangyari sa Tita Elisa? Sa kabila ng lahat, ay hindi pa rin niya kayang magalit sa kapatid ng kanyang ina. Hindi ko alam, pero pinatawag ko na kay Manang Ason ang doktor niya. Nagmamadaling tumayo naman si Almira at malalaki ang mga hakbang na tinungo ang kwarto ng tiyahin. May inabutan siya matandang lalaki na kausap ng tiyahin. Almira iha, halika rito. Uwi ka naman ni Elisa nang maramdaman ang presensya ng pamangkin. Tita, I'm sorry. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Bigla siya naawa sa itsura ng tiyahin. Kanina lamang ay hindi masasalamin na may karamdaman ito. Ngunit ngayon ay tila biglang bumagsak ang katawan ng tiyahin. I'll be okay. Diba, Dr. Velasco? Baling naman ni Elisa sa doktor niya na nakatayo sa kanyang gilid ng kama. Basta iingatan mo ang sarili mo at susundin ang mga bilin ko. May posibilidad na, Dok, sinusunod ko ang lahat ng bilin ninyo. Putol naman ni Elisa sa mga sasabihin ng kanyang doktor. Ayaw niyang ipaalam sa pamangkin o kahit sa kanyang kapatid ang tungkol sa kalagayan niya. Ilang mga instruction pa ang iniwan ni Dr. Velasco kay Manang Ason bago ito nagpaalam. Mahigpit na naibilin nito na hindi pwedeng kalimutan ang oras ng pag-inom nito ng gamot. Nang maiwan naman si Almira kasama ng tiyahin, ay matama niya itong pinagmasdan. Tita, may sakit ka ba? Hindi na nakatiis na tanong naman ni Almira. Normal lang itong sakit ko sa edad ko. Alam mo naman na hindi maiwasan na tumaas ang blood pressure. Tugo naman ni Elisa pero hindi siya makatingin ng diretso sa pamangkin. Kahit puro kasamaan ang ginagawa niya sa mga ito, ay ramdam niya ang pag-alala nito. Hinawakan ni Almira ang kanang kamay ng tiyahin. Tita, why did you do that? May nagawa po ba sa inyo sina Mama na ikinagalit ninyo? Maraming katanungan sa isipan niya na kailangan ng kasagutan. Marahang umiling naman si Elisa bago mariing pinikit ang mga mata. Biglang bumalik sa alaala niya ang mga kawalang hiyaang ginawa niya sa nag-iisang kapatid. Masama akong tao. Kahit kailan ay walang ipinakitang hindi maganda sa akin. Si Ate Aurora. Nagsimula ang lahat nang siya ang ligawan ni Roberto. You mean? Nagkagusto ka kay Papa? Halos magkandautal na wika naman ni Almira. Kaibigan ko ang papa mo at siya rin ang first love ko. Naging boyfriend mo ang papa? Napasinghap naman si Almira. Hindi niya akalain na may ganitong kwento ang kanyang mga magulang. Muling napailing naman si Elisa at matiim na nginitian ang pamangkin. Wala kaming naging relasyon ng papa mo. It was just one-sided love. Ako lang nagmahal sa kanya, pero siya ay tanging pagkakaibigan lang ang kaya niyang isukli sa akin. Kaya nagalit kayo kay Papa? Unti-unti nang naiintindihan ni Almira ang kanyang tiyahin. Bilang isang nagmamahal, napakasakit kung walang tugon ang pagmamahal mo. Unti-unti nang sumungaw ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Elisa. Kahit kailan, ay hindi ko kayang magalit sa papa mo. Inggit ang nabuhay sa puso ko. Sa puso ko, at lalo akong nasaktan nang ipamana ng papa ang halos 70% ng ari-arian namin. Sa mama mo, Almira. Napakasakit noon, Almira. Mula noong pagkabata namin ng mama mo, siya na lang lagi ang magaling. Nabubuhay ako sa anino niya. Naguunahang tumulo naman ang mga luha nito. Tita, please, stop crying. Inabot naman ni Almira ang tisyo
at siya na mismo ang nagtuyo ng mga luha sa pisngi ng tiyahin. Hindi kita masisisi kung kamumuhian mo ako, Almira. Alam ko ikaw ang nagdala ng mga pasanin dahil sa pagsasabotahe ko sa mga negosyo ninyo. Nakaraan na po yun, tita. Ang importante sa akin ngayon ay na-realize ninyo ang mga pagkakamali ninyo at handa kang ituwid ang mga pagkakamaling ito. Nginitian ni Almira ang kanyang tiyahin. Thank you, Iha, at napakalawak ng pangunawa mo. Sana ang mama at papa mo ay mapatawad ako. Kung hindi ka man po nila agad mapatawad, alam ko na darating ang pagkakataong magiging maayos din po ang lahat, tita. Pero, tatagan nyo ang sarili nyo. Basta ako nandito lang, lagi sa tabi mo. Pilit na pinapalakas ni Almira ang loob ng kanyang tiyahin. Napakalaki ng puso mo, Iha. Maraming salamat dahil hindi mo ako hinusgahan dahil sa mga nagawa ko. Muling nabasag naman ang boses ni Elisa. Hindi na niya napigilan ang emosyon na kanyang nararamdaman. Tuluyan na siyang napahagulhol. Mahigpit na niyakap naman ni Almira ang tiyahin at pilit na pinapakalma ito. Tita, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Dahil sa ginawa mo, ito ang naging daan upang maikasal ako kay Juancho. Biglang natigilan naman si Elisa sa narinig. Mahal mo ba talaga si Juancho? Samantalang si Juancho naman ay nainip na sa kakahintay niya kay Almira. Kaya nagpasya na siyang sundan ang asawa. Akmang papasok na siya sa kwarto ng tita Elisa, ay natigilan siya sa narinig. Pigil ang hininga niya habang hinihintay ang magiging kasagutan ni Almira. Napayuko naman si Almira. Hanggang ngayon ay nahihiya pa rin siyang aminin ang totoong damdamin niya. Yes, tita. Mahal na mahal ko po si Juancho. Tugo niya rito. Lumuwag naman ang pagkakangiti ni Juancho sa narinig. Walang pagsidhan ang kaligayahang nararamdaman niya sa ngayon. Juancho, nandiyan ka na pala. Halika rito. Tura naman ni Elisa. Nginitian niya rin ito ng makahulugan. Nasisiguro niyang narinig nito ang usapan nila na magtiyahin. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Bungad na tanong naman ni Juancho bago tumayo sa tabi ng asawa. Okay na ako ngayon. Nabawasan na ang bigat sa dibdib ko pagkatapos namin mag-usap ng asawa mo. Kailan kayo uuwi na Manila? Seryosong tura naman ni Elisa. Kung kailan po kayo pwede magbiyahe. Nginitian ni Juancho ang asawa na makatitigan sila. Alam niya na nagulat ito sa naging tugon niya. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong naman ng ginang. Sweetheart, hindi natin pwedeng iwan mag-isa dito ang tita Elisa mo. Nakita mo naman ang galit ni Simon. Kay Almira nakatingin naman si Juancho habang nagsasalita ito. Tama ka. Hindi natin pwedeng iwan ang tita dito sa ganitong kalagayan niya. Yung tungkol sa sinasabi mo kay Simon, alam kong hindi niya magagawang saktan ang tita ko. Kaibigan ko siya at kilala ko siya. Pagtatanggol naman ni Almira sa kaibigan. Matagal kang nawala sa Pilipinas, kaya hindi mo lubos na kilala ang kaibigan mo. Magmula nang pumasok sa eksena si Simon, ay hindi napigilan ni Juancho ang sarili na hindi magselos. Tumigil nga kayong dalawa. Aba, nagdesisyon na kayo. Tinanong ba ninyo kung ano ang gusto ko at kung gusto ko nga bang sumama sa inyo? Parang gustong matawa naman ni Elisa nang makita ang naging reaksyon ng mag-asawa. Bigla sila nagkatinginan nang may mga kalabog silang narinig mula sa ibaba. Mabilis na lumabas naman si Juancho at mahigpit na binilinan ng asawa na ilak ang pintuan. At kahit anong mangyari ay hindi sila lalabas ng kwarto. Tita,
What's going on? Kinakabahan si Almira habang nakatingin sa pintuan na nilabasan ng asawa. I don't know. Mas mabuti pa, sundan ko si Juancho. You just stay here. Dahan-dahang tumayo naman si Elisa. Kahit nanghihina pa siya, ay pinilit niya ang makatayo. Mabilis na inalalayan naman ni Almira ang tiyahin. Mas mabuti pa po na ako na lang po ang lalabas. Hintayin na lang po ninyo ako. Muli niyang inalalayan ang tiyahin na makaupo sa kama nito. Bago pa makababa si Juancho, ay nakasalubong na niya si Manang Ason. Manang Ason, ano ang nangyayari sa baba? Naku sir, nagwawala po si Sir Simon. Gusto daw niyang makausap si Ma'am Elisa. Sinabi ko po na masama ang pakiramdam ni Ma'am. Mas lalo po siya nagwala sir. Takot na sumbong naman na matandang kasambahay. Tumawag na po kayo ng pulis. Ako na makikipag-usap sa kanya. Nagmamadaling sumunod naman si Manang Ason bago dumiretso sa kwarto ng kanyang amo upang ipaalam dito ang nangyayari sa baba. Nasa hagdan pa lamang si Juancho nang natanaw na niya si Simon na nakikipagtalo sa dalawang security guard. Anong ginagawa mo rito? Pasigaw na tanong naman ni Juancho. Huwag kang umasta na parang kung sino ka. Tandaan mo, kung hindi ikaw, si Juancho Almeda, hindi ka makakatungtong dito. Huwag mo ring ipagmalaki sa akin na kasal ka kay Almira. Nalaman ko na ginipit mo lang siya para pakasalan ka. Nakangising tura naman ni Simon. Pinilit pa rin ni Juancho na maging mahinahon. Kahit ano pa ang dahilan ng pagpapakasal namin ni Almira, hindi na mababago pa na asawa ko na si Almira at kahit anong gawin mo, hindi na siya mapapasayo. Mapang-aasar na tugon naman ni Juancho. Tarantado ka talaga. Galit na tura naman ni Simon at papalapit siya kay Juancho. Mabilis naman ang naging kilos ng mga security guard. Naagapan nila ang pagsugod ni Simon. Hawak na mga ito ang dalawang braso ng binata habang nagwawala ito. Bitawan ninyo ako. Pilit na nagpupumiglas naman si Simon. Anong kalakuhan ito, Simon? This is trespassing. Pwede kitang ipakulong ngayon din. Bungad naman ni Elisa habang pababa ng hagdanan. Kahit anong pakiusap ni Almira ay hindi siya pumayag na manatili na lang sa kwarto niya. Ayon kay Manang Ason, siya ang gustong makausap ni Simon, kaya nagpumilit siyang bumaba. Simon, ako na ang nakikiusap sa'yo. Umalis ka na. Masama ang pakiramdam ni tita ngayon. Malumanay na pakiusap naman ni Almira. Talagang nabilog na ng tita mo ang ulo mo, Almira. Wala kang kaalam-alam na. Alam ko na ang lahat. At kahit ano pa ang naging kasalanan niya sa amin, hindi ko kayang magalit sa kanya. Dahil siya lang ang nag-iisang kapatid ng mama ko. Putol ni Almira sa mga sasabihin pa sana ni Simon. Binalingan naman ni Simon ang matandang babae na nakatayo sa tabi ni Juancho. Pinaasa mo ako. Ang sabi mo, sa akin tutulungan mo ako upang magustuhan ako ng pamangkin mo. At ngayong nalaman mo na ang lalaking na pangasawa niya ay mas mayaman kaysa sa akin, halos ipagtabuyan mo na ako. Nanlilisik sa galit naman ang mga mata nito. Oo, sinabi ko sa'yo na tutulungan kita sa kanya. Pero hindi ako nangako ng kahit na ano sa'yo. At hindi ko rin alam na ikinasal na pala siya pag-uwi niya dito sa Pilipinas. Hindi ako ang may kontrol sa sitwasyon. Paliwanag naman ni Elisa. Sinungaling ka. Pati ang mga magulang ko ginamit mo para makuha ang lahat ng sa kapatid mo. Dinig na dinig sa kabahayan ang boses ni Simon. Guard, ilabas na ninyo siya. Mariing utos naman ni Juancho. Bitiwan ninyo ako. Muling sigaw naman ni Simon nang hawakan muli ng kanyang braso ang dalawang mga tauhan ni Elisa. Lalong sumiklab ang galit niya kay Juancho, kaya ito naman ang hinarap niya. Kung hindi mapapasa akin si Almira,
Sisiguraduhin kong hindi rin siya mapapasayo. Gago ka talaga. Mabilis ang naging kilos naman ni Juancho. Agad niyang naundayan ng suntok sa mukha si Simon. Juancho, please stop. Nilapitan naman ni Almira ang asawa at inawat. Mahigpit niya itong niyakap at pilit na inilalayo kay Simon. Mga walang hiya kayo. Bitawan ninyo ako. Pilit na nagpupumiglas naman si Simon at nang makawala ay isinagawa na niya ang nararapat para kay Elisa. Mabilis ang mga naging pangyayari. Nakarinig na lamang sila ng putok ng baril. Tita! Mabilis na dinaluhan naman ni Almira ang tiyahin. Parang tumigil ang ikot ng mundo nang makita niyang duguan ang kanyang tita Elisa. Hold on, tita. Dadalhin ka namin sa hospital. Gumagaralgal na boses naman niya. Manang Ason, tawagin mo ang driver. Kailangan natin madala sa hospital ang tita ko. At kayong dalawa, dalhin ninyo ang lalaking yan sa police station. Mariina utos naman ni Juancho. Juancho ang tita. Luhaan na wika naman ni Almira habang yakap ang tiyahin. Binuhat ni Juancho ang ginang. Kailangan madala natin siya sa ospital. Malalaki ang mga hakbang niya patungo sa driveway. Hindi na ako aabot. Paputol-putol na sabi naman ni Elisa habang hinahabol ang hininga. Buong pagmamahal na hinagod naman ni Almira ang ulo ng tiyahin. Tita, huwag mong sabihin yan. Please hold on. Excited si mama na makita ka. At ang sabi mo, babawi ka pa sa amin. Walang tigil sa pagpatak ang mga luha niya habang kinakausap ang tiyahin. Gusto ko pa kayong makasama. Sabihin mo sa mami mo na, I'm really sorry. And I love you. Tita, mahigpit na niyakap naman ni Almira ang tiyahin. Please, don't leave us. Umiiyak na siya habang patuloy na hinahaplos ang pisngi nito. Manong, malayo pa ba ang hospital? Pakibilisan po. Kahit si Juancho ay tensyonado na nakaupo sa tabi ng driver. Malapit na po tayo, sir. Mahahalata din sa driver ang tensyon. Ilang minuto pa ay nasa harapan na sila ng hospital. Halos hindi pa nakakatigil ang sasakyan na nagmamadaling umibis naman si Juancho. Agad niyang pinangko ang tiyahin ng asawa at patakbo itong dinala sa emergency room. Kahit si Almira ay mabilis din ang mga naging kilos nito. Nakasunod siya kay Juancho at nang maipasok na niya ang tiyahin sa emergency room, ay nanghihina siya na paupo sa pasilyong patuloy ang kanyang pagluha. Bigla niyang naalala ang masasayang sandali ng kabataan niya nakasama ang kanyang tita Elisa. Sa kabila ng mga maling nagawa ng tiyahin, ay nararamdaman naman nila na magkakapatid na mahal sila nito.